Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama nating deboto na nakikisa sa ating live streaming sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, ang pagpapala ng Pong Jesus Nazareno ay sumainyo saan mang dako kayo ng Pilipinas o saan dako man kayo ng mundo. Alam niyo po, parang nagiging pamilyar na sa atin o nasasanay na tayo na maging mga hurado. Bakit? Ang buhay natin parang nagiging isang reality show. Kapag may nakita tayo na isang tao, kahit hindi natin kilala, meron tayo agad masasabi. Meron tayo agad husga. Lalong-lalo na sa mundo ng social media. Nag-post ka lang ng isang picture, ang dami mo ng inaning mga bash. O kaya ang dami mo ng inani na mga pagpupuna o pang-judge sa ginagawa o sa mga pinopost mo. No? Nakakalungkot isipin na ginagawa nating parang contest o reality show ang buhay. Kaya naman ngayong araw na ito, tutukan natin yung paalala ni Jesus. No, hindi tayo mga hurado o mga judges, ngunit tayo ay magkakapatid kay Kristo. Sa unang pagbasa, pinaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Kolosas na sila ay pinatawad sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng krus. Ang simbolo ng krus ay hindi lamang nagsasabing ililigtas ko ang iilang tao. Ang pag-aalay ng buhay ni Kristo sa krus ay hindi lamang namili ng ilang lipi, ngunit ang pagliligtas niya ay para sa lahat. Na sila, ang mga taga-Kolosas, ay hindi hinusgahan ng Diyos dahil sa kanilang pagkakasala. Walang panghuhusga, ngunit puno lamang ng awa at pag-ibig. Taliwas sa ating nakasanayan, ang bilis-bilis nating humusga. At madalas, yung husga nating ito, mali tungkol sa ibang tao. Kaya magandang tanungin ng mga sarili natin, sino tayo para humusga? Sino tayo para magbigay ng puna, lalong-lalo na mga nakasisira sa ating kapwa? Unang-una sa lahat, hindi natin alam kung papaanong nakipagbuno o nag-struggle ang isang tao sa paggawa ng mabuti at mag-iwas sa masama. Hindi natin alam kung papaano sa mga maliliit na hakbang nitong kapwa nating ito, sumubok siya na sumunod kay Kristo. Yun nga lang, yung kahinaan minsan, siya ang nagwagi. O kaya naman, sino tayo para manghusga? Sa panghuhusga, hindi natin nahahayaang kumilos ang Espiritu Santo na mamaliit natin ang ating kapwa
hindi natin sila nabibigyan ng pagkakataon para magbagong buhay. At higit sa lahat, kung patuloy tayong humuhusga sa ating kapwa, no? Napapahina natin ang kanilang kalooban. Huwag natin silang nakawan ng pagkakataon na magbago. Kaya maganda yung ginawang pagpili ni Jesus sa kanyang mga apostol. Sa pagpili ni Jesus, narinig natin, bago siya magdesisyon kung sino itong 12 apostol na ito, nagdasal muna siya ng taimtim magdamag. At saka siya pumili ng 12. Binibigyan tayo ni Jesus ng halimbawa. Pinili niya sila ng walang panghusga at sa kabila ng kanilang kahinaan. Sa kabila ng panghusga ng ibang tao sa estado ng buhay nila. Bakit? Marahil sasabihin ng ibang tao, bakit sila ang pinili? Mangingisda lang naman yan sina Pedro at si Andres. Kasama pa yan si Santiago at si Juan. Di ba? Nangungupit yan si Mateo bilang isang tax collector. Hindi ba? Si Judas nga yung magtataksil sa kanya. Mga kapatid, pinili ni Jesus na maging apostol ang mga ordinaryong mga tao. Mangingisda, makasalanan, mahirap, hindi naman kayamanan ng iba. Walang ipagmamalaki, walang MA, walang PhD. Sila'y mga karaniwang tao na may kahinaan. Ngunit, pinili pa rin sila ni Jesus. Tandaan po natin, hindi tinawag ni Jesus ang mga mauhusay. Hindi tinawag ni Jesus yung mga may pagmamalaki o yung mga magagaling. Ngunit, pinagindapat niya kung sino man ang kanyang tinatawag at tumutugon sa kanya. Jesus does not call the qualified, but He qualifies those whom He calls. Hindi po mahalaga kay Jesus ang estado sa lipunan, ang pinanggalingan, ang ating nakaraan. Tinatawag tayo ni Kristo. Period. Walang kondisyones, walang hinihiling na mga credentials mo. Tinatawag tayo ni Jesus hindi dahil mahusay tayo, hindi dahil may magagawa tayo para sa Kanya, ngunit dahil may magagawa si Jesus sa pamamagitan natin. Isang paalaala na hindi dapat tayo maging mga hurado o hindi tayo maging dapat mapanghusga. Ihintunan po natin yung pagiging judge. Hindi naman po contest ang buhay. Dahil napakalaking posibilidad, mali ang maging husga natin sa ating kapwa. Baka nga po kung ikukumpara pa natin yung sarili natin sa kanila, mas makita pa natin hindi tayo karapat-dapat, lalo sa mga tinatamasa natin na mga biyaya ngayon. Pero, tandaan po natin, tinitignan pa rin tayo ni Jesus ng walang panghusga. Tinitignan pa rin niya tayo ng may awa.